Ka-Foodaholic! Welcome back to my channel. For today's video ay gagawa tayo ng ubi mahan blanca na walang gata. Pero bago tayo magsimula, please subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. By the way nga po pala, ito ang ating mga sangkap. 2 cups ng white sugar. Pwede nyo pong dagdagan o bawasan. Depende po sa inyong panlasa. Ayan po. At since ubi maha ang ating gagawin, gagamit ako ng Jersey ubi na flavor ng ating condensed milk. Kung wala po kayo ng ubi, okay lang po. Kahit yung plain na lang kasi maglalagay naman tayo ng food flavoring mamaya. At Angel all-purpose creamer o kahit ano po na brand ng all-purpose cream at saka ang ating whole kernel corn kahit pagpasensyahan kahit ano na po na brand ay pwede at evaporated milk once again kahit ano na po na brand ay pwede po. Ayan. At gagamit tayo ng margarine. Ito pong margarine na ginagamit ko ay yung by kilo na. Nasa sa inyo na rin po kung ano rin po yung mas prefer nyo po na brand o pwede po butter. Ayan. Sa akin po is since wala tayong gata, ito lang po yung ating gagamitin. Ang ating margarine at ang ating cornstarch. Yan. Cornstarch po ito. Bali mga 3 cups lang po yung kakailanganin natin. Ayan po. Tapos dito sa ating kawali, ayan, ay meron po tayong 7 cups po. Ayan, 7 cups po iyan para sa ating maha. At dito naman po sa ating plate ay 2 cups dahil dito po natin i-dissolve ang ating cornstarch mamaya. Tapos, gagamit tayo ng 3 bilao na 12-inch po yung kanyang sukat. Ayan. 12. Pwede na po kung kahit yung sa styro, yung nasa foil tray, pwede po yun. O kahit ano po na mas prefer nyo pong gamitin. Ayan po. Din po tayo ng food coloring. Ayan, ito po yung powder. Gaya ng sinabi ko po kanina, kung wala po kayong mahanap na ubi na condensed milk, ay pwede po din nyo po itong gamitin ang ating food color na powder. At meron din po tayong paste. Ayan. Brand nyo po is Bakels. Apito paste ubi yam. Ayan po. Kung wala po kayong mahanap na ubi condensed milk, ayan, pwede nyo po itong gamitin. At saka maglalagay din ako nito para dagdag na rin kulay at lasa ng ating ubi maha mamaya. Po nating gagawin ay magdi-dissolve po muna tayo ng ating 3 cups na cornstarch. Ayan. Magdi-dissolve po muna tayo ng 3 cups na cornstarch. Ayan. Ito po. 1. Oops. 2. At 3. I-dissolve po natin to. Ayan po. Tapos po natin siyang i-dissolve ay isa-set aside naman po natin ang ating cornstarch. Bago natin isalang ang ating maha, ilalagay na naman natin ang ating corn. Ayan. Ilagay natin yan. Dapat ubusin din lahat. Ayan po. At isunod naman natin ilagay ang ating 2 cups na sugar. At ang ating margarine yan, magtatansya lang po tayo
Bali, 1/4 cup lang po ang ating ilalagay. One-fourth cup lang. Ayan, mga 1/4 cup lang po yan. Ayan po. Tapos, bago po natin isalang sa apoy. Lang po natin itong kumulo bago natin ilagay ang ating mga milk mixture. Ang ating mga condensed milk, evaporada at ang ating all-purpose cream. While waiting sa ating kumulo yung ating mais, ay pinalot ko na po siya ng ating foil, ang ating bilao na gagamitin. Ayan po. Ang 3 bilao. Katulad lang po ito ng ating plain maha. Nakasya yung ating recipe na 3 bilao na 12-inch na bilao po. Ayan. Kasyang-kasya po ito. Ito nga pala yung itsura ng ating ubi condensed milk. Ayan. Ayan, kanyang itsura inside. Malapit na po kumulo yung ating corn. Ayan, hintay-hintay lang po tayo ng konti. Ayan. Ayan po, kumulo na. Ilalagay na natin ang ating evap. Ayan. Dapat po kulong-kulo na bago natin ilagay ang ating mga gatas. Naman ang ating all-purpose creamer. Ayan. Lutuin na muna natin ang ating nilagay na mga milk bago natin ilagay ang ating ubi condensed milk. Napakasimple lang po itong gawin at pwede nyo po itong pangdagdag kita. Ilalagay na natin ang ating ubi condensed milk. Ayan. Lagay pala ako dito ng ating apito na kanina yung pinakita ko po. Bali, 1 tablespoon po yung nilagay ko. Ayan po. Para pandagdag kulay at lasa na rin sa ating maha blanca mamaya. Na lang po natin kumulo ang ating parang maha bago natin ilagay ang ating cornstarch. Dapat pong kulong-kulo. Ayan po. Hinahalo ko lang po. Ayan. Napakabango na po ng ating ubi. Yan. Hihintayin lang po natin saglit na kumulo bago natin ilagay ang ating cornstarch. Kumulo na, ilalagay na natin ang ating cornstarch na tinunaw kanina. Ayan. Haluin lang muna natin saglit at papahinaan natin yung apoy. Bago natin ilagay ang ating mixture. Dapat kulong-kulo na siya. Sunod naman natin ilagay ang ating cornstarch na tinunaw kanina. Dapat dahan-dahan lang sa paglagay ng ating cornstarch. Ayan, dahan-dahan lang. Yupski. Tapos, pag naibuhos na lahat, ay continuous na natin itong hahaluin hanggang sa maluto. Wag na wag nyo po siyang iiwan ang ating maha dahil baka masunog po siya. Haluin lang po natin to na haluin dahil hindi pa po ito luto. Ayan. Tamang halo-halo lang hanggang sa maluto na po ito. Wag na wag nyo po talaga itong iiwan dahil baka masunog po yung bottom part ng ating maha blanca.
ipapakita ko po sa inyo mamaya kung paano ko po nalalaman kung luto na ang ating maha blanca. Ayan. Halo-halo po muna. Dahil malapit na po itong maluto. Ganito po malalaman kapag luto ng ating maha blanca is hindi na po siya naghihiwalay sa tubig. Ayan po. Ganyan po natin siyang malalaman. At ngayon, luto ng ating maha blanca ay ito-transfer na natin siya agad sa ating bilao para hindi tayo hindi agad siya lumamig. Ayan po. Pag masyadong makita. Transfer na lang po natin siya kaagad. Gumamit. Ayan. Saktong-sakto po dito yung tatlong bilao ng ating maha sa ating recipe. Napakabango ng ating maha blanca. Ayan. Sa inyo na po kung ano pong gusto nyo pong igamitin na lalagyan ng inyong maha. Sa akin kasi ay may umorder ng 3 bilao. So, kaya ganito yung nilagyan ko po ng ating maha blanca. Bibilisan lang po natin ng konti dahil baka maabutan tayo ng paglamig ng ating maha blanca at hindi na natin siya maisasalin sa ating bilao. Ayan. Tsaka perfect po talaga to sa may business po kayo. Katulad po ng sa akin is nagkakakanin po ako, kaya ayan, perfect din po to. Kapag may naghanap po ng maha, ayan, magluluto na lang po ako. Ayan. Tapos set aside natin to. Ito namang isa ang ating lalagyan. Ayan, malapit na tayo matapos. Kasi mabilis lang talaga tumigas ang maha. Hindi ko alam kung ba. Finished product, ayan, ang ating 3 bilao na ubi maha. Ayan, napakaganda ng ating ubi maha. Sana po ay masubukan nyo po itong recipe natin. Pandagdag kita na rin po. Mamaya kapag hindi na po siya mainit, ay lalagyan po natin siya ng cheese. Okay? Ngayon is hindi na siya mainit. Lalagyan naman natin siya ng toppings, which is ang ating cheese. Ayan, maglalagay lang tayo. Nasa sa inyo na po kung ano pong pang-toppings ang gusto nyo. Ayan. Yung iba, gusto na may mani. Pero sa akin kasi, cheese lang. Tapos na natin lagyan ng cheese ang ating mga ubi maha. Yan po, napakaganda po talaga ng ating ubi maha. Yan. Diba? Hindi lang siya maganda at napakasarap din po niya. Oh, look. Ay, by the way nga po pala, sa binibenta ko nga pala ito ng 285 pesos each bilao. Ayan po, 285 pesos po. Pag plain naman is 270 po per bilao yung binibenta ko po. But since ito ay ubi, tsaka mas mahal kasi yung condensed milk na ubi. Yung may mga flavor po, mas mahal po kasi yun. Again, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe and click the notification bell
para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. Bye! And see you on my next video. Bye! Thank you po na marami sa inyo, mga ka-Fodaholic. Bye!